US Harper, handa na ang passport. Salamat. Nay, kailangan ba nating umalis ng bansa? May espesyalista sa hemolytic anemia sa ibang bansa. Maaari kang magpagamot doon. Malaki ang mundo. At gusto ko itong makita kasama ka. Ayaw mo ba, Cecilia? Pero binigyan lang ako ni Mr. Reed ng regalo. Kung bigla kaming umalis, makikita pa rin ba niya ako bilang anak niya? Si Xavier Reed ang asawa ko. Walang nakakaalam na kasal na siya. Sa loob ng 6 na taon, hindi rin niya alam na ang anak natin, si Cecilia, ay ipinanganak na may hemolytic anemia. Sige na. Sige. Andito na si Dad. Kailan pa nagkaroon si Mr. Reed ng kerida at anak? Tama. Anak yan ng kasambahay. Hindi alam ng bata ang sinasabi niya. Tara na sa opisina. Sige, tara na. Dad, masama ang pakiramdam ko araw-araw. Ang pait ng gamot. Papakainin mo ba ako minsan? Huwag mong gamitin ang anak natin para manatili ako. At huwag mong turuan ang bata na magpanggap na may sakit para maawa sila. Cecilia. Cecilia. Nay, Hindi na ako muling papasok sa bahay. Kahit gaano pa kahirap, tinatrato niya lang tayo na parang hindi niya tayo kilala. Tungkol naman sa sakit ni Cecilia. Maging mabuti ka, Cecilia. Ipapa-opera ka namin sa ibang bansa. Tapos magsisimula tayo ng bagong buhay, okay? Ayaw mo bang manatili sa akin, Cecilia? kailangan ba nating umalis? Malapit na ang birthday ko. Baka kung masaya si Dad, is-celebrate niya ito kasama ako. Bumalik na ang unang pag-ibig ni Dad. Hindi na tayo pwedeng tumagal pa. Kung mananatili tayo, mas kakalabanin pa niya tayo. Ayoko niyan. Ayokong kamuhiin niya ako. Nay, pwede ba tayong maghintay ng 2 pang linggo? Paano kung dumating siya para mag-celebrate? Hindi yan mangyayari. Binili lang niya ang manika para sa iyo. Dahil masaya siya, nababalik na ang kanyang unang pag-ibig. Nay, Hindi natin maaaring ipagpaliban pa ang iyong paggamot. Pagkalipas ng 2 linggo, pagkalipas ng 2 linggo, ano man ang mangyari, pupunta ako sa ibang bansa para sa operasyon. pagkalipas ng 2 linggo, huwag na nating magkita muli, Xavier. 6 na taon na. Hindi madali ang maging regional manager ng Give Inc. Pero panahon na para bitawan ito. Narito lang ako para sa job application. Hindi mo kailangang sumama sa akin, Xavier. Ayokong mag-isa kang pumunta. Iniisip ko bakit maganda ang mood ni Ginoong Reed. Nakikita ko na ngayon na umiibig siya. Narinig ko na si Ginoong Reed ay kasama na ng isang babae sa loob ng maraming taon. Maaari bang si Igles Spring? Eunice Harper, malapit kayo kay Ginoong Reed. Malamang alam mo kung kailan si Ginoong Reed ay gagawing opisyal ang relasyon kay Igles Spring. Ito ang unang beses na nakita kong ganito ka-in love si Ginoong Reed. Sa tingin ko si Igles Spring ay tiyak na magiging asawa ni Ginoong Reed. Eunice Harper, bakit ka papunta sa UC? Hi, pakiproseso ang aking pagbibitiw. Ginoong Reed. Hindi ba siya yung junior na may gusto sa iyo ng 9 na taon? Hindi ko na maalala kung ano ang nangyari sa eskwela. Baka nakalimutan ni Xavier. Ang nangyari sa school, pero laging matatandaan ko. Xavier. Ayos ka lang ba, Xavier? Ayos ka lang ba? Nasugatan siya dati. Ako na. Tiyaga lang. Malapit na tayo sa clinic.
Dok, nasugatan ang paa niya sa aksidente sa kotse. Pakicheck mo siya ng maayos. May talagang nag-aalala. Siya ba ang girlfriend mo? Hindi siya ang tipo ko. Pero may nararamdaman ako para sa iyo, Xavier. At kahit hindi pareho ang nararamdaman mo, hindi iyan magbabago. Dahil sa akin, tinanggihan mo ang pagpasok sa mas magandang paaralan. Sa perpekto mong mga grado, para lang makapasok sa parehong paaralan, kasama ang talunan na tulad ko. Hindi ko magugustuhan ng sinuman, nakasintangan yan. Ano man yan, maaari yan maghintay hanggang matapos ang onboarding ni Arya. Pasensya na, hindi ko sinasadya, Xavier. In the spring, tinapakan mo. Dapat sa akin ka humihingi ng tawad. Serena, huwag kang mainggit kay Arya. Ang iyong pagbubuli ay kasuklam-suklam. Sige na, spring. Xavier, tapos na. Tulungan mo akong iproseso ang aking pagbibiti. Kung mas mabilis, mas mabuti. Heto. Paalam, Tian. Paalam. Sa Serenang nagmahal kay Xavier ng 9 na taon. Ano ang tinitingnan mo, Xavier? Wala, nakakakuha si Serena ng mga bagong gawain. Palagi siyang nasa labas nakikipagkita sa mga bagong kliyente. Kapag mayroon siyang libreng oras, ipa-assist ko siya sa'yo. Baka hindi iyan gumana. Nagbitiw na si Serena. Si Serena ay isa sa mga dating empleyado natin. Paano niya nagawang umalis? Huwag kang mag-alala. Pumunta siya sa EC para ayusin ang ibang empleyado. Sigurado ka ba? Kahit pa matapos ang mundo, hindi ako iiwan ni Serena. Papa. Ano ang tawag mo sa akin? Xavier. Sabi ng iba, wala akong tatay. Cecilia. Ginoong Reed, nakipag-away si Cecilia sa ilang bata sa eskwela. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Cecilia. Tara na. Ginoong Reed, malayo ang nilakad ko habang sugatan. Marami akong ininom na gamot para makarating dito. Papa, pwede mo ba akong yakapin? Xavier. Nahihilo ako. Lemon Harper. Ito ay lugar ng trabaho. Hindi mo pwedeng basta na lang isama ang anak mo, kahit kailan mo gusto dito. Gusto lang niya ang iyong aliw. Pagkatapos makipag-away sa mga kaklase niya. Kung hindi kayo alis, papatalsikin ko kayo ng mga gwardiya. Tara na. Cecilia. Malaki na ako, nung tinulak nila ako pababa at sinaktan. Hindi ako umiyak kahit masakit. Pero mama, bakit mas masakit na ngayon? Mama, hindi ko na kaya pang pigilan. Mama, Ang Cecilia ko. Ayos lang. Lahat ay maayos, Cecilia. Mayroon ka pa rin ako. Ako na ang bahala dito, okay? may 13 araw na lang. 13 pang araw. 13 araw na lang ang natitira. 13 araw pa.
Ayos lang yan, Cecilia. Huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak. Aalis na tayo dito. Xavier, may dahilan kung bakit ako umalis. Noong engaged pa tayo, salamat sa pagpapatawad mo nang hindi tinatanong ang mga dahilan. Nakaraan na yun. Nandito na si Inves Harper. Nakakabwisit siya. Masasaktan siya kung marinig niya iyan. Ano naman, kahit paghati-hatiin ko pa siya, mabubuo pa rin siya. Dadalin kita pababa. Mom, kaya ko na mag-isa. Masakit pa yan. Huwag kang gagalaw. Sorry, Mom. Hindi ko dapat hinanap si tatay. Huwag kang umiyak, Mom. Ayos lang. Ito na ang huling beses. Hindi na ako iiyak para sa taong hindi karapat-dapat. Mula ngayon, hindi na ako tutungtong sa bahay na ito. Xavier, wag mo akong lokohin. Paano ako makukumpara kay Serena? Ikaw lang ang nagsasabi na mas magaling ako sa kanya. Hindi ko magugustuhan ang isang kasing tanga mo. Ang pananakot mo ay kasuklam-suklam. Ito ay lugar ng trabaho. Hindi mo pwedeng isama ang anak mo kung kailan mo gusto dito. MS, Harper, ang mga pap. Huwag kang magsuot ng heels kung sumasakit ang mga pa. Sinabi mo na maganda ako sa heels. Isusuot ko yan. Kung gusto mo. Nagkamali ako sa pagnanais. Sa isang hindi akin. Hindi ko dapat nakipagtalik kay Xavier. Noong lasing siya at nanganak kay Cecilia, tinanggihan ko siya ng pagmamahal ng kanyang ama. Hindi na kailangan. MS, Harper, ito ang mga gamit na naiwan ni... Itapon mo na yan. Hindi ko na kailangan ang anumang may kinalaman kay Xavier mula ngayon. Uwi na tayo. Sirang ba ang elevator? Bakit ka dumaan sa hagdan? Mr. Reed. Bakit ka nagpapakaawa? Huwag gamitin ang mga maruming taktika para makuha ang atensyon ko. Galit siya sa akin. Ano mang gawin ko, mali sa paningin niya. Naiintindihan ko, Jimmy Reed. Xavier, Ito ba ang anak mo, Zoe? mayroon siyang bihirang sakit sa... Kailangan niya ng bone marrow donor agad. Xavier, pakiusap. Maaari mo ba siyang iligtas? Si Cecilia ay halos kasing edad niya, ngunit mas malusob siya. Susubukan kong si Cecilia ang maging donor niya. 4 na araw mula ngayon. Mom. Birthday na ni Cecilia sa 4 na araw. Dad. Mr. Reed, natatandaan ninyo ang birthday ko. Dapat malaya ako sa araw na yon. Mayroon ka bang gusto, Cecilia? Pwede ba akong magkaroon ng birthday party? Lahat ng mga kaibigan ko, nagkaroon na noon. Gusto ko rin. Pwede mo siyang tanggihan, pero huwag kang manakit sa kanya. CJ, magkakaroon tayo ng birthday party.
Mom, malapit na magsimula ang birthday party ko. Sa tingin mo, pupunta si Dad? Nangako siya sa iyo. Siyempre naman, darating siya. Halika na, aking prinsesa. Ang ganda mo talaga, Cecilia. Wow, ang ganda ni Cecilia ngayon. Parang prinsesa siya. Hindi ko akalain na nakatira sa mansyon si Cecilia. Mukhang may kaya sila. Pero nasaan ang tatay niya? Narinig ko, anak siya sa labas. Sino bang nakakaalam kung gaano kagulo ang buhay ng nanay niya? Kung si Cecilia ay walang ayoko na siyang makalaro. Siya rin. May tatay ako. Darating si Dad ngayon. May tatay ka. Bakit hindi mo siya tinatawag? Dad, Mom. Tingnan mo, ito si Dad. Pagkatapos naming umuwi ni Zoe galing sa ibang bansa, inilagay ni Xavier si Zoe at Cecilia sa parehong club. Bukas din ang birthday ni Zoe, kaya naisip kong pumunta rito para makakuha ng ideya. Mas malaki pa ang party na ibibigay sa akin ni Dad. Mom. Hindi ko alam na maihilig si Amy Tree na umakto bilang tatay ng iba. Birthday ni Cecilia. Sana huwag kang lumagpas sa linya. Mom, nahihilo ako. Hindi ako makahinga. Dad, masakit ang puso ko. Hindi ako gali. Huwag kang matakot, Zoe. Sobrang nalasing ka pagkaalis ni Arya. Magsisisi ka ba dito? Kapag nahimasmasan ka na? Hindi ako magsisisi. 9 na taon na akong may gusto sa iyo. Sa wakas, nakuha na kita. 9 na taon ang pagmamahal sa kanya. Ay sa wakas magtatapos na. Nga pala, nasaan ang tatay ni Cecilia? Patay na ang tatay niya. Serena, Mula nang isilang si Cecilia, hindi niya kailanman nagawang tawagin ang kanyang tatay. Hindi pa nga siya nakasama nito. Patay na ang tatay niya. Ginoong Reed, nagkakamali ba ako? Zoe. Xavier, pakiusap, iligtas mo si Zoe. may tao. Dalhin si Cecilia sa ospital. Hindi, Cecilia. Hoy, Cecilia. Zoe, pakiusap, manatili ka sa akin. Hiniling ni Zoe na sana maging katulad siya ni Cecilia, kaya naman iginiit niyang pumunta sa party. Ito na ang pangatlong beses niyang nahimatay ngayong buwan. Ano ang dapat kong gawin, Xavier? dinala ko si Cecilia sa ospital. Nang huling nag-away sina Cecilia at Zoe, nakita namin ang buhok ni Cecilia kay Zoe. Gumawa ako ng test na magkatugma ang kanilang bone. Kailangan na lang nating gawin ang paunang pagsusuri ng dugo para makumpirma ang tugma. May pag-asa. Kasalanan ko ang pagiging hindi mapagdesisyon na naging dahilan para umalis ka sa ating engagement. Arya, marami akong utang sa'yo. Nangangako ako na ililigtas ko si Zoe kahit ano pa ang mangyari. Pero, ang donasyon ng bone marrow ay maaaring makamatay. Sa tingin mo ba papayagan ito ni Serena? Aalis na tayo ngayon. Kalimutan mo na sila. Hindi. Maaari akong mag-donate ng aking bone marrow kay Zoe. Itay, pwede ko ba kayong tawaging Itay? Siyempre naman, basta mag-donate ka ng iyong bone marrow, maaari mo akong tawaging Itay. Si Cecilia ay may hemolytic anemia. Simula nang siya ay ipinanganak. Para sa kanya, hindi ito basta-bastang operasyon. Xavier, ito ay makakamatay sa kanya. Anong sinasabi mo? Huwag kang matakot, Cecilia. Malusog ka. Sobrang sigla mo. Isa lang itong maliit na operasyon. Hindi ka nito papatayin. Magtiwala ka sa akin. Mabilis kang gagaling. May tao. Inay. Cecilia, halika na iligtas natin si Zoe. Hindi, Xavier, nagsisisi akong minahal kita. Hindi na kita mamahalin. Aalis na ako. Pakiusap, iligtas mo ang aming anak. Kalokohan.
Cecilia, Itay. Masakit. Sobrang sakit. Itay. Itay. Kailan matatapos ang pagsusuri? Siguradong masakit na talaga si Zoe para siya ay pumunta dito. 2 oras pa ang natitira. Nagsinungaling ako sa tatay mo. Hindi naman ako talaga may sakit. Nasasaktan si Zoe. Kailangang gawin agad ang operasyon. Itay. Masakit. Hindi ako ang tatay mo. Nahihilo ako. Cecilia, Cecilia. Nahimatay lang siya. Hindi naman seryoso. Bakit ka nag-aalala ng ganyan? Xavier, nabigo ka ba? Dahil hindi siya namatay? Nag-aalala si Arya para kay Zoe. Kaya, tumigil ka na. Ginoong Reed, ito ay malala. Sino ang kamag-anak ni Cecilia? Ako ang kanyang tatay. Kayo ang kanyang tatay. Hindi ba ninyo alam ang tungkol sa kanyang hemolytic anemia? Ang pagkuha ng kanyang dugo ay makakamatay sa kanya. What did... 14 na araw ay masyadong matagal. Hindi na ako makapaghintay. Cecilia, bilisan mo. Ito ay espesyal na gamot mula sa ibang bansa. Magiging maayos ka. Maayos ang lahat. Inay. Pagkatapos ng operasyon, gusto kong pumunta sa isang mainit na bansa. Pwede mo ba akong dalhin doon? Siyempre naman. Saan ka pupunta? Sa isang ligtas na lugar para sa kanyang operasyon. Si Cecilia ay napakamaluso. Imposibleng magkaroon siya ng ganitong bihirang kondisyon. Kumuha ako ng bagong doktor para ulitin ang pagsusuri. Maghintay ka pa ng kaunti. Ang mga resulta ay lalabas sa loob ng 2 oras. Hindi kita papayagang umalis hanggang sa lumabas ang resulta. Kahit ngayon pa, hindi pa rin niya pinaniniwalaan na may sakit si Cecilia. Hindi man lang niya ito binibigyang pansin. Xavier, maghiwalay na tayo. Bakit ka pa nandito? Xavier, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayaw mong ipadonate ang bone marrow ni Cecilia. Makinig ka, Serena. Papalisin ko itong doktor na ito. Hindi mo na sila masusuhulan. CJ, Umalis na lang basta si Serena. Xavier, kailangan ka ni Zoe ngayon. Hindi ka ba pwedeng sumama sa amin? Inay, kailangan ba nating umalis? Nagawa ko na ang lahat ng papeles. Kailangan na lang natin ng tiket. Nagsisisi ka ba? Huwag kang mag-alala. Kailangan ng katawan mo ng pahinga. Magpahinga ka muna. Gagisingin kita pagdating natin. Xavier, lumabas na ang report. Ang bone marrow ni Cecilia ay eksaktong tugma para kay... Alam ko na, napaka-healthy ni Cecilia. Imposibleng siya ay may sakit. Nasaan sila? Nagkakaroon ba sila ng pagbabago ng isip? Impossible. Gusto akong tawaging tatay ni Cecilia. Nangako pa nga ako na mananatili ako sa kanila pagkatapos ng operasyon. Magandang kasunduan yan. Imposibleng bibitawan yan ni Cecilia. Obsessed sa akin si Serena. Siguradong hindi siya susuko. Nagbigay ka na ng napakarami para sa akin at kay... Siguradong nahirapan ka sa pagpapalaki kay Zoe pagkatapos ng inyong diborsyo. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Nagsisimula na ang operasyon. Bakit hindi mo sila tawagan? CJ. Mabilis lang sasagot si Serena. Paumanhin, miss. Masyadong maingay ang tumutunog mong telepono. Maaari mo bang ayusin yan? Nawalan ka na ba ng komunikasyon sa kanila? Impossible. Hindi ako iiwan ni Serena. And Reed, may padala ka.
Nagsisimula na ang operasyon, baka nagbago na ang isip nila. Nagsiselos lang sila, hindi ako hihiwalayan ni Serena. Nasaan ang pasyente mula sa ward na ito? Umalis siya kasama ang nanay niya pagka-discharge. Anong gagawin natin, Xavier? Naghihintay pa rin si Zoe sa operasyon. Kasalanan ko lahat ng pagiging padalos-dalos ko na napangasawa mo ang ibang lalaki. Ngayong bumalik ka na, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Kung gayon, paano sina Serena at Cecilia? Isa lang silang aksidente. Pirmahan mo. Maaari mong putulin ang ugnayan mo kay Serena kung nais mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako kailanman iwan ni Serena. Hahanapin ko siya ngayon. Ibabalik ko sila bago ang operasyon. Ihinto ang sasakyan. Tatay, gusto ko ng manikang Barbie. Maaari mo ba itong bilhin para sa kaarawan ko? Ginoong Reed, patawad, Ginoong Reed. Sana idinisiplina ko siya. Cecilia, binigyan kita ng regalo para sa iyong kaarawan. Ginoong Reed, anong sadya mo rito? Nasaan sina Serena at Cecilia? Si Ginang Reed ay bumabalik lang tuwing weekend para tawagan ka linggo-linggo. Pagkatapos ng 3 minutong tawag, umuwi na sila ni Cecilia. Gaano nakatagal itong nangyayari? Simula noong hindi ka na tumira dito, bumili si Ginang Reed ng isa pa. Ibigay mo sa akin ang address. Hindi mo naman sila inalagaan, kaya bakit ka nag-aalala ngayon? Ibigay mo sa akin ang address. Kailangan ko siyang mahanap. 3rd floor ng Springfield. Teka lang, Ginoong Reed. Nabenta na pala ni Ginang Reed ang bahay na iyon. Walang silbi ang pagpunta doon. Kailan pa? Paano kung malalaman ang hindi mo alam? Dapat mo itong ingatan. Nandito ang lahat ng call logs ni Ginang Reed. Kung masira ito, baka mawala ang lahat ng bakas niya. Kita mo. Tinatawag ka niya. Paano iiwan ng isang taong nagmamalasakit sa akin ng ganito, nang walang bakas? Gusto niya lang makuha ang atensyon ko. Tignan natin kung hanggang kailan siya tataga. Tignan natin kung hanggang kailan siya tataga. Ginoong Reed, saan ka pupunta? Sa trabaho. Late na ngayon. Si Ginang Reed ay magpapadala sa akin ng almusal tuwing umaga. Dahil hindi ko siya mahanap dito, hihintayin ko siya sa kumpanya. Matagal na kitang hindi nakitang ganito kasaya. Salamat sa iyo. Marami nang tumatag ang kondisyon ni Cecilia. Sakto lang ang paghahanap mo sa akin. Nagulat ako nung dinala mo si Cecilia. Duguan lahat. Hindi ko rin inaasahan na ikaw, ang sikat na espesyalista. Maayos ang mga paghahanda ni Cecilia bago ang operasyon. Magiging maayos ang operasyon. Mabubuhay siya ng malusog, tulad ng ibang mga bata agad-agad. Salamat. Down. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi malaking bagay yan. Nga pala, nagpalit na ba ng apelyido si Cecilia? Hindi na kailangan. Hindi siya pinayagan ni Xavier na kunin ang apelyido niya. Pasensya na. Okay lang iyan. Si Cecilia at ako ay nasanay na. Kapag tapos na ang operasyon ni Cecilia, balak mo bang manatili dito? O babalik ka na? Gusto kong bumalik. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ko. Serena, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na samahan kayo ni Cecilia? Magandang umaga, Ginoong Reed. Ginoong Reed.
Binago namin ang opisina para tumugma sa panlasa ni Binibining Spring. May iba pa bang kailangang baguhin? Hindi na kailangan. Kapag bumalik na si Serena, sabihin mong makipagkita siya sa akin. Nag-resign na si Binibining Harper. Mula ngayon, si Binibining Spring ang bagong regional manager. Nag-resign? Kailan pa nag-resign si Serena? Bakit hindi ako nabigyan ng abiso? Nereport namin sa iyo yun. Xavier, nandoon ka. Noong ibinigay ni Serena ang kanyang resignation letter. Hello, pakiproproseso ang aking pag-resign. Xavier, hindi mo na ba siya kayang tiisin pa? Ito ay isang magandang oportunidad. Ngunit kung wala sina Serena at Cecilia, hindi magagawa ni Zoe ang operasyon. Ayokong mag-alala ka para sa amin. Xavier, hindi mo ba pwedeng hiwalayan si Serena? Ako ang magdedesisyon niyan. Huwag kang lalampas sa linya. Pero malinaw na mas mahal mo ako. Sa pagitan nating dalawa, ako lagi ang pinipili mo. Xavier, gusto kitang makasama. Gusto kong makasama ka. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Buntis ako. Magpapa-abort ako. Hindi kita isasali dito. Bakit mo ipapa-abort? Pakakasalan kita. Serena, pakasalan mo ako. Magkaroon tayo ng anak. Noong malaman kong buntis si Serena, hindi ko na pinag-isipan pa ang pagpapakasal sa kanya. Serena, nasaan ka? Ginoong Reed. Dahil si Binibining Spring ang naging regional manager, nahirapan siya sa ilang mga proyekto, nalugi ng milyon-milyon ang mga gray, at nagpakita sila na galit na galit. Hindi pa ako handa na magsimula ng bagong relasyon. Mahigit 10 taon na akong naghintay. Kaya ko pang maghintay. Sa pagkakataong ito, Serena, tumigil ka lang, at tingnan mo akong mabuti. Kunin ang bola, sa kanan, kunin mo, tama yan. Xavier, ayos ka lang ba? Mayroon siyang lumang sugat. Kayang-kaya ko to. Ayos ka lang ba? Kaya mo yan. Malapit na tayo sa Pagod ka na, ako na ang bahala. Ayos lang. Tanging sa pagsubok muli, mo malalaman kung sino talaga ang para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, naaalala mo pa rin na hindi ako kumakain ito. Lagi kong inisip na makakahanap ka ng kaligayahan kay Xavier. Kasama siya. Nakaramdam ako ng sakit, pagkalungkot, at matinding pag-ibig. Ang tanging pagsisisi ko ay si Cecilia. Labis siyang nagdusa dahil sa akin. Nagpapasalamat si Cecilia dahil iniluwal mo siya sa mundong ito kasama na si Xavier. Sinabi niyang hindi niya kinamuhian kailanman siya. Magaling na bata si Cecilia, Serena. Isa ka ring magaling na ina. Ipaubaya mo sa akin ang kalagayan ni Cecilia. Magsimula ka muna bilang isang masayang ina. At si Cecilia ay magiging masaya ring bata. Heto. Salamat. Xavier, sinubukan ko siyang pigilan pero nabigo ako. Hindi ito tungkol sa pagpigil sa kanya. Emma Spring, ito ang multi-billion-dollar project na nakuha ni Elias Harper. Mahalaga ito para sa taunang ulat ng ngayon. Sinusuri ito ng board sa katapusan ng bawat taon. Naabot niya ang tuktok gamit ang kanyang peking matamis na kilos. Ano naman ang alam niya?
Xavier, Ang mga proyekto ng aming kumpanya ay lagi hinahawakan ni Serena. Xavier, kailan mo siya babalikan? Xavier, Hindi ka pa kumakain ng almusal. Hindi tama yan. Kahit saan pa mapunta si Serena, laging inihahanda niya ang mga pagkain mo ng maaga. Maliban ko, talaga bang hihiwalayan ka niya? Hindi. Babalik si Serena sa kumpanya bago maggabi. Magdadala siya ng mainit, masarap na pagkain. At pakakainin niya ako mismo. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Marami ng taon ang lumipas. Si Serena ay lubos na nakadepende sa'yo. Uuwi na ako muna. Naghihintay pa si Daddy sa akin sa bahay. Ang mga Gray ay umaasa kay Serena na bumalik at mamahala. Xavier. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako akong gagawin ang aking makakaya. Nasaan ang mga gamot dito? Maliban kay Ginang Reed, walang nag-asikaso sa iyong kalusugan at nagpuno ng iyong mga gamot. Naglagay ako ng panggamot sa tiyan dito. Inumin mo ang mga ito kung masama ang pakiramdam. Tutulungan ka nitong gumanda ang pakiramdam. Kumusta? Gumanda na ba ang pakiramdam mo? Mukhang ang tonikong iyon noon ay nangangailangan pa rin ng ilang pagpapabuti. Xavier, sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Huwag mo akong hawakan. Palabasin si Binibining Spring. Binibining Spring. Pakiusap. Serena. Serena. Xavier, hindi na babalik si Serena. Lahat ito ay mga paborito. Kumain ka kahit kaunti. Bakit hindi ka kumakain? Mr. Reed, hindi kumakain si mommy ng luya at sibuyas. Pwede ko bang tulungan siyang piliin ang luya mula rito? Isa lang itong ulam. Masasanay din siya pagkatapos ng ilang beses. Mr. Reed, Hindi mo na kailangang bumalik pa. Si Emma at Lemre Reed ay matagal ng kasal. Ngunit ni minsan hindi ka nagluto. Ayon sa panlasa ni Ilre Reed. hindi yun ang dahilan. Mr. Reed, Mula ngayon, magluto ka ayon sa panlasa niya. opo, Mr. Reed. Hindi pa ako gutom. Naghintay ka ng buong araw at gabi. Siyempre, sumakit ang tiyan. Lahat ito ay ginawa ayon sa panlasa. Subukan mo kahit kaunti. Hindi ko na nga alam kung kailan ko rin hindi nagustuhan ang luya. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ako kumakain ng luya. Paano nangyari yan? Dati gustong gusto mo ang ginger chicken. Hindi ko na gusto yon. Hindi pwede yon. Xavier, saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Tinawag mo ako ng ganito kalayo para lang uminom? Kunin mo ang litrato namin at i-post mo. Gusto mo lang makita ni Serena at hanapin ka niya, di ba? Hindi niya matanggap na lumalapit ako sa ibang babae. Xavier. Nakuha mo ba yung litrato? Diretso ko itong ipinadala kay Serena. Ha? Ano ba to? Kailan pa ako binablock ni Serena?
Xavier, hindi ko maipadala ang mga litratong ito. Binablock ka rin niya. Sinabi mong makikipagkita siya sa'yo sa kumpanya ngayong gabi. Hindi naman siya pumunta talaga, di ba? Babalik si Serena para sa akin. Hindi niya ako iiwanan. Isantabi mo ang pride mo kapag kailangan mo. Hoy, Xavier. Paano kung alamin ko kung nasaan si Serena? Ikaw ang unang lumapit at humingi ng tawad. Alam mo kasi, mga babae, malambot ang puso nila. Baka kapag pinakiusapan mo siya ng maayos, babalik din siya. Buti na lang, nakarating ka agad. Kung hindi, baka pumutok ang tiyan mo. Sa edad mo, wala ka na bang asawa o anak? Matagal ka nang wala dito, at walang dumalaw sa... Mr. Reed, hayaan mong pakainin kita. Salamat, Zoe. Mahina ang katawan mo. Kaya ko namang kumain mag-isa. Hindi ba ito yung maliit na bata? Na okay naman. Pero ayaw umalis. Sa ospital ilang araw ang nakalipas. Hindi siya mahina kahit kaunti. Siya ay lubos na malusog. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mayroon ang anak ko, na bihirang sakit sa Unang beses na akong makakita ng taong nagbibigay ng malas sa sarili niyang anak. Xavier, huwag kang maniwala sa mga walang kwenta niya. Isa lang siyang nurse na walang alam. Mr. Reed, kumain ka. Hindi ka maganda ang pakiramdam kagabi. Magdamag kaming hindi nakatulog ni Mommy. Gumagawa ng chicken soup. Kumain ka, Mr. Reed. Mr. Reed. Cecilia, Ayoko lang talaga ng sabaw. Si Cecilia ang mismo ang bumasag ng bowl. Sa paglaki mo kasama ang isang ina na tulad, lahat ng alam niya ay magpaawa-awa. Xavier, wala ka na bang konsensya? Tulad ng ina, tulad ng anak. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Walang anuman, G. Reed. Kami ni nanay ay talagang nagmamalasakit sa iyo. Kailangan mong gumaling agad. Okay. Ikaw rin, Zoe. Ibabalik ko si Cecilia. At aayusin ko ang iyong operasyon sa lalong madaling panahon. Serena, saan ka man magpunta, ibabalik ko kayong dalawa. Hihingi ka ng paumanhin kay Zoe at ito, ang bone marrow transplant. Xavier, nahanap na namin si Serena. Sigurado ka bang gusto mong humingi ng paumanhin ng ganito? Sina Serena at Cecilia ang hindi tumupad sa kanilang salita. Hindi ako ang dapat humingi ng paumanhin. Sila! Burahin mo ang litrato na kakakuha mo lang. Pinapaisip mo sa akin na kagabi ay isang panaginip lang. Kagabi? Xavier. Xavier, ayos ka lang ba? Serena. Ikaw ba yan, Serena? Miss na kita. Xavier, napagkamalan mo ba akong iba? Si Arya too. Ayokong si Arya. Gusto ko ang asawa ko, Serena. Masakit ang tiyan ko. Serena, kailan ka darating para alagaan ako? Mabuting babae si Serena. Xavier, kailangan mong malaman kung sino talaga ang mahal mo. Huwag mo na siyang saktan. Alam ni Serena na nagkamali siya. At pinapunta kanya para magsalita para sa kanya. Nahanap ko lang ang kinaroroonan niya. Pero ayaw niya akong makipagkita. Nasaan siya? Nasa beach vacation siya sa ibang bansa. Beach vacation. Kaya pala, hindi talaga sakit si Cecilia, gaya ng sabi niya. Pupuntahan mo ba siya? Hindi. Hindi ba yan mismo ang gusto niya? Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Xavier, Dumiretso ka sa punto. kasi hindi mo ba iniisip na masyado kang kampante minsan? Iyon ay dahil, hindi mo nauunawaan ang nararamdaman ni Serena para sa akin. Talaga, nanatili siya sa tabi mo sa loob ng 9 na taon. Kahit pa hinarap niya ang iyong kahihiyan, nababaliw na ako kung mag-aalala pa ako. Kung tatawagan mo siya ngayon, bababa siya kaagad. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Gusto mong tawagan siya gamit ang telepono ko?
Na-block niya ako sa lahat ng Hello. Ako, to. Bago mag-sunset ngayon, kung hindi kayo ni Cecilia ay nasa eroplano pa, sisiguraduhin kong kayong dalawa ay mawawala sa buhay ko magpakailanman, Serena. Xavier, magpatingin ka kung may sakit ka. Nasa operasyon si Cecilia ngayon. Wala akong panahon para sa mga kasinungalingan mo. Matagumpay ang operasyon, sabi ni Dr. Asher. Hindi ka dapat mag-alala. Salamat. Serena, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hanggat maibalik mo si Cecilia kaagad, hindi ko pipirmahan ang papeles ng diborsyo. Xavier, kung tatanggi kang makipagdiborsyo, idadaan ko yan sa legal na proses at magsasampa ng diborsyo sa korte. Mag-sorry ka. Serena, magpakipot ka na kung gusto mo. Hindi kita magugustuhan. Perfecto. Parehas tayo ng nararamdaman. Xavier, tapos na tayo. Serena, matagumpay ang operasyon. Serena, sino na naman ang kasama mo ngayon? Xavier, saan ka pupunta? Para lang hindi ko kamuhian siya at si Cecilia. Hinanap pa ni Serena ang matalikong kaibigan mula kolehiyo. Palaging may gusto si Dawn sa kanya. Kasama niya ngayon si Dawn. Para lang pagselosin ako at sumuko ako. Nagsiselos? Gusto mo si Serena? Pupunta ka ngayon sa ibang bansa para humingi ng tawad at sumuko. Hindi ko alam. Matagal ka nang kasama niya. Alam na niya mismo ang gagawin mo. Ginagamit niya ang divorce papers para makuha ka sa panig niya. Ang gusto niya ay tunay na makuha ka. Kung pupunta ka sa kanya ngayon, hindi mo na sila matatakasan. Pero sabi niya nasa operasyon si Cecilia. Nagpa-bone marrow matching test sina Cecilia at Paano magkakasakit si Cecilia? Siguradong gawa-gawa lang to ni Serena. Tama, malubha ang sakit ni Zoe at nangangailangan ng bone marrow transplant mula kay Cecilia. Binibining Spring, walang personalin. Pero parang hindi ka nagmamalasakit sa buhay ng iyong anak. Ayun siya, ang nanay na nagpapanggap sa sakit ng anak niya. Ano ang pinagsasabi mo? Nag-aaksaya sila ng kama dahil sa isang batang malusog. Ang mga tunay na pasyente ay tinatanggihan. Dr. Lowe, pakiusap, paalisin mo sila. Kabalbalan ito. Ginoong Reed. Matagal ko ng kaibigan si Ealo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya hahayaang dumisa ng isang nurse ang iyong pangalan. Sino ba talaga si Binibining Spring sa... Siya ang dating kasintahan ko. Walang personalin, Xavier. Pero ang ex mo ay nagkakampo na sa ward, kasama ang isang batang napakalusog, at gumagamit ng koneksyon para gawing malalaking bagay. Mga diagnosis para makakuha ng mas magandang insurance. Ano ang ibig mong sabihin? Ang anak ni Binibining Spring, si Zoe, ay nagkaroon lang ng pagdurugo sa ilong dahil sa tuyong hangin. Hindi kailangan ng admission, at siya ay ganap na maayos. Hindi pa siya nagkaroon ng anumang malubha. Siguradong binayaran ni Serena ang mga iyon. Xavier, pakiusap, paniwalaan mo ako. Hello. Maaari ba akong makakuha ng kopya ng mga medikal na tala ni... Nakahanda na. At lahat ng doktor na kasama sa panlilinlang ay naayos na. Kumusta naman ang hematologist? Oo, kasama ang isang tao mula sa hematology. Ilang araw na ang nakalipas, isang pasyenteng naggangalang Cecilia ang nagpasuri. Naaalala mo ba siya? Cecilia. Oo. Ang batang iyon ay may malubhang hemolytic anemia. Nag-iwan siya ng malalim na impresyon. Narinig ko na ang tatay niya ay talagang may problema. Pinilit niya itong magpasuri, para lang iligtas ang anak ng kanyang unang minahal. Parang itinutulak na niya ito sa kamatayan. Imposible yan. Kung talagang ganoon siya kalala ang pagkakasakit, malalaman ko. Hahanapin ko si Serena. Kailangan ko siyang makita. Kung aalis ka ngayon, paano naman ako at si Zoe? Naubusan na siya ng oras. At ngayon, hinahabol na rin tayo ni Serena. Talaga bang iiwan mo ako? Isa itong patibong,
Sinusubukan niyang ipahamak tayo para lang maakit ka. Gray, huwag mong hayaang umalis sila ng bayan. Hindi hanggat hindi ako nakakabalik. Kahit isang hakbang man lang. Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Siyempre, naniniwala ako. Palagi kang mabait. Hindi ka kailanman magsisinungaling sa akin tungkol sa kalusugan ni Zoe. Hello, maaari mo bang suriing mabuti ang lahat? At magsagawa ng buong body exam kay Zoe ng ikaw mismo. Dr. Low, bobo ba ang lalaking ito? Nandyan lahat ang ebidensya, at hindi pa rin niya pinaniniwalaan. Hindi siya bobo. Sobra lang siyang minahal. Iniis niya na mahal siya ng lahat tulad ni Serena. Walang anumang kapalit. Kaya sa madaling salita, si Ginoong Reed ay isang tanga na hindi makalimot sa kanyang unang pag-ibig, at hindi pinahahalagahan ang kanyang asawa. Alagaan mo ang sarili mo. Kung talagang hindi may sakit si Cecilia, sumpa ko, ibabalik ko siya, para iligtas si Zoe. Nakakamangha ito. Cecilia, simula ngayon, magpupunta tayo sa bawat magandang lugar ng magkasama. Salamat lahat kay Ginoong Asher. Mas nararamdaman kong mas mabuti na ako ngayon. Nay, mamamalagi ako sa iyo magpakailanman. Oh, nandito na si Ginoong Asher. Oo, Nay. Mayroon pa akong homework na gagawin. Tatapusin ko yan. Teka, Na-file ko na ang withdrawal mo sa eskwela. Anong homework? Nay, tingnan mo. Serena, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nandito si Ginoong Reed para makipagkita sa iyo. Serena, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Serena! Xavier, anong ginagawa mo dito? Nagbago ka na, mas naging masigla, at mahinahon ang iyong itsura. Bakit ganyan ka manamit? Hindi yan sayo. Paanong hindi? Ikaw ay ang aking asawa. Naipadala ko na sayo ang mga papel ng diborsyo. Pirmahan mo na lang, para matapos na tayo dito. Bumalik ka sa akin ngayon. Hihingi ako ng tawad. Kapag nasa bahay na tayo. Bumalik sa iyo, para ang anak ko ay mamatay. Para iligtas ang anak ng ex mo. Nareschedule ko na ang operasyon ni Zoe. Kapag bumalik na tayo, makukuha natin ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri niya. Cecilia, Ginoong Reed, dati ang saya-saya mo. Kapag nakikita mo ako, iyon ay nasuri ko na ang bawat ospital dito. Wala sa kanila ang anumang medikal na tala para kay Cecilia. Wala siyang hemolytic anemia gaya ng sinabi mo. Kaya bago ako mawala sa sarili ko, Serena, mas mabuti pang kayong dalawa ni Cecilia ay tumigil na sa pagpapanggap na biktima para makakuha ng simpatsya. Talaga? Kung gayon, siguro, ay matagal ka nang nandito. Pero hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Kaya, nagkalikot ka para sa mga tala ni Cecilia. CJ, kung gayon, sabihin mo sa akin, Ginoong Reed. Anong pangalan ang ginamit mo noong nagtanong ka? Cecilia Reed. Hindi siya Reed. Ang apelyido niya ay Harper. Hindi siya isang Reed. Ang apelyido niya ay Harper. Xavier, pumili tayo ng pangalan para sa ating sanggol. Pangalanan mo siya kahit anong gusto mo. Basta hindi Reed. Hindi niya ito karapat-dapat. CJ, pangalanan natin siyang Cecilia. Cecilia Harper. Lahat ng taon na ito, hindi mo sinubukang unawain o alalahanin kami.
Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Bakit? Tinanggihan ka ba ni Arya? O masama ba para sa negosyo ang magulo mong kasal? Hindi, ako to. Kahit ngayon pa, hindi ka pa rin nagmamalasakit sa akin. Xavier, sinasaktan mo ako. Siyam na taon na, palagi ka lang sumusugod ng mag-isa. Habang ako ay tahimik lang na sumusunod sa likuran. Tapos, nabuntis ako. Nagkaroon ako ng maliit, hangal na pag-asas at pumasok ako sa bitag ng kasalayuran. Sa loob ng 6 na mahabang taon, hindi nagtagal ang nakalipas. Halos mamatay ang anak ko. 3 beses na iyan. Hindi ko na ibibigay sa iyo ang ika-4 na pagkakataon na saktan ako muli. Para kang estranghero sa akin ngayon. Naiintindihan ko, galit ka pa rin ba na pinakuha ko si Cecilia ng bone marrow niya? Pero isipin mo rin siya, bata pa rin siya, kailangan niya ang kanyang tatay. Ngayon mo lang napagtanto na kailangan niya ang kanyang tatay? Nasaan ka noong nagkasakit siya? Nasaan ka noong LTA meeting niya? Nandoon ako. Ano ang sinabi mo? Sabi ko pumunta ako. Pumunta ako sa need meeting niya. Huwag kang magalit ha? Siguraduhin kung pupunta siya sa susunod ha? Talaga. Ikaw ba talaga iyon? Kaya ano kung ako nga? Para sa iyo, si Cecilia ay anak lang ng Sa tuwing tinatawag kanyang tatay, sumagot ka ba? Pumunta ka lang sa eskwelahan niya para sa ibang negosyo, di ba? Lahat ng tao nagkakamali. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon pa. Isang pagkakataon pa? 3 ang ibinigay sa iyo ni Cecilia. Mayroon ba sa mga iyon ang mahalaga? Anong 3? Ang opisina mo, ang kanyang kaarawan, at ang pamamaalam sa ospital. Huwag kang umarte na parang hindi mo alam. Alam mo ang lahat ng oras. Hindi ka lang nagmalasakit sa akin o sa ating anak. At dahil hindi ka nagmalasakit, tapos na akong magpakahiya sa sarili. Excuse me, nalabag nito ang aming publicity rights. Alisin mo na agad yan. Nalabag nito ang aming publicity rights. Alisin mo na agad yan. Hindi pwede. Nanay. Pakisunod mo ang sinabi niya at alisin mo na agad yan. Opo. Alam kong ikaw yon. Hinahabol mo pa rin si Serena pagkatapos ng lahat ng taon na ito, ano? At gayon pa man, hindi mo pa rin siya napasaya. Down. Sinabi ko sa iyo noong araw na nagtapos tayo. Kung hindi mo siya napasaya, ako ang poprotekta sa kanya. Sa buong buhay niya. Ano ang karapatan mo? Dahil mahal ko siya. Hindi ko siya kailanman tinigilan sa pag-iisip kahit na wala ako sa tabi niya. Alam kong malubha ang sakit ng kanyang anak. Pinilit ko ang sarili ko na maging mas mahusay na doktor at iniligtas si Cecilia gamit ang sarili kong mga kamay. At ang kanyang biological na tatay, wala pa rin siyang ideya na ang kanyang anak ay malubha palang nagkakasakit. Tara na. Kung talagang may sakit si Cecilia, ibig sabihin nagsisinungaling sa akin sina Arya at Zoe. Serena, pwede ko bang makita ang kanyang medical records? Ginoong Reed, ano ang karapatan para makita ang kanyang medical records? Kailangan ba natin maging ganito? Hindi ba ito ang gusto? Tinatawag ka na Ginoong Reed para makapagbigay tayo sa iyo ng lingguhang 3 minutong tawag. Ngayong hindi na namin ginugulo, dapat ba ay masaya ka? Ngayon ka lang lumapit sa amin dahil nasaktan ang ego mo. Umuwi ka na,
Pirmahan mo ang mga papeles. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Hindi ko na talaga kaya't. Ginoong Reed, may iba pa po ba? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Tinitignan nila ako na para bang estranghero ako. Sinaktan ka ba niya? Ano? Hindi. Kung ganoon, bakit ka kinakabahan? Talaga ba? Kinukuskus mo na naman yung hinlalaki mo. Lagi mo yan ginagawa kapag kinakabahan ka. Biro lang. Tara na. Sige nga, salamat sa araw na ito. Kung totoo ang sinasabi mo, huwag mo na akong pasasalamatan pa. Pwede ka lang palaging lumapit sa akin. Friend mo pa rin ba si Xavier? Nagkagusto ako sa girlfriend niya, tapos sa asawa niya. Kung ikaw yun, friend pa rin ba tayo? Diborsyado na kami ngayon. At ngayon, gusto ko naman yung ex-wife niya. Nanay, namumula ka. Hindi ba sabi mo kailangan mong malig? Tara na. Ha, hindi ko sinabi. Nanay, bakit ka tumatakbo? Nanay, pwede mo bang painitin pa yung tubig? Gusto ko ng mainit na paliligo. CJ, Nanay, kumalat na naman yung tubig. okay ka lang ba? Ako ang dapat nagtatanong niyan. Okay lang ako. Laging malamig si tatay, pero ngayon lang niya tayo hinanap. Akala ko dadalhin niya ako para sa operasyon ni Zoe. Nalaman ko, wala naman siyang ginawa. Nanay, medyo nalilito ako. Pwede ba tayong umupo sa balkona, hey? Ang kulit mo, hindi ko siya iniisip. Kaya pala, si Ginoong Asher pala, ano? Tara na lang, lumamig tayo sa balkonahe. Nanay, ngumiti ka para sa kamera. Bakit bigla ang litrato? Pakiramdam ko, hindi na tayo magtatagal dito. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nakita niya tayo. Ayokong makita kang malayo ang isip palagi. Ha? Serena, nag-enjoy ka rin ba sa paglubog ng araw? Ang ganda ng pagkakataon, Mr. Reed. Hindi ko inaasahan na magiging magkapit-bahay tayo. Mom, kumuha tayo ng litrato kasama si Mr. Asher. Mr. Asher, tingnan mo ang camera. Itigil mo ang pagtitig kay Mom. Sinusubukan ko namang hindi, pero parang may sariling isip ang mga mata ko. Kaya, ganyan pala ang kanyang ngiti. Maliwanag ito na parang namumukadkad na sunflower. Pero ikinulong ko ang bulaklak na iyon sa isang kasal na walang sikat ng araw. Hindi, nagkaroon ako ng pagkakataon. Dapat ko siyang inalagaan. Balik na ang mga resulta ng pagsusuri ni Zoe. Niloloko ka ni Arya. Xavier, humingi ka na ba ng tawad kay Serena? Kailan mo siya ibabalik? Gray, pinagsisisihan ko. Dapat binigyan ko siya ng maayos na paghingi ng tawad. Pinagsisisihan mo? Ayaw bang bumalik ni Serena kasama ka? Bantayan mo ng mabuti si Arya. Hindi ko sila palalampasin ng ganoon kadali. Serena, gusto mong manood ng paputok mamaya? Serena. Ang lugar na ito ay hindi talaga para sa bata. Mabuti na lang may kasama si Cecilia.
Talaga, Serena, gagawin mo yan para lang inisin ako. Hindi ito tungkol sa iyo. Huwag mong maliitin ang pagitan namin ni Dawn. Noong gusto mo ako, mayroon na siyang pakiramdam para sa'yo. Kung talagang may nararamdaman ka para sa kanya, bakit hindi kayo nagkasama noon? Bakit hindi kayo nagkasama noon? Dahil bulag ako. And Reed, pwede ka bang tumigil sa paglipad-lipad sa akin na parang Galit ka pa rin ba dahil kay Arya? Sige na, huwag kang magalit. Iwanan natin ang nakaraan, okay? Simula ngayon, maging mabuti tayo sa isa't isa. Talagang dumaan ka sa maraming pagsubok. Naiintindihan ko na sa wakas kung gaano nakakainis. Kapag ang isang tao na hindi mo mahal ay patuloy kang hinahabol. Tara na. Baka tama si Cecilia. Oras na para umalis tayo dito. Oras na para matulog. Oras na ng pagtulog. Ayaw. Paano kung halik muna? Sige. Sino? Serena, Xavier, hiwalay na tayo. Kaya mo bang magising sa katotohanan? hanggat hindi ko pinipirmahan ang mga papel, ikaw pa rin, ang asawa ko. Hindi ba natin pwedeng tapusin to ng maayos? Kailangan mo bang gawing pangit? Pangit, hindi mo ba dati gusto ang lumapit sa akin ng ganito? Ngayon, sinusubukan mo akong inisin. Umaasang babalik ako sa'yo, at hinahalikan mo si Dawn sa harap ko. CJ, panalo ka. Serena, talaga akong nagmamalasakit sa'yo. Sobrang sakit makita kang ganyan kalapit sa kanya. Iyon ba ang gusto mong marinig? Masaya ka na ba? Hindi ako. Xavier, baka ang dating ako ay umiyak. Sa masasayang luha ng marinig yan. Pero noong iniwan mo si Cecilia, at tumakbo ka para iligtas ang anak ni Arya sa halip, ang bersyon na iyon ng sarili ko ay namatay. Tungkol naman kay Dawn, nagmamalasakit siya sa akin. At kay Cecilia, talaga naman. Serena, ikaw ang unang lumapit sa akin. Hindi kita hahayaang mapunta sa iba. Huwag mo akong piliting tumawag ng pulis. Lumabas ka. CJ, kung gayon, hayaan mo akong makita si Cecilia. Okay lang ba yun? Hindi kanya kailangan. Puntahan mo si Zoe. Mas kailangan kanila ng kanyang ina. Nagsiselos ka lang. At ayaw mong aminin. Paano ko hindi nakita kung gaano kakasuplado? Ano sa tingin pagkatapos mong sirain ako ng paulit-ulit? Magmamalasakit pa rin ako sa hayaan mong sabihin ko ulit. Hindi ako nagsiselos, seryoso na lang akong tapos sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Sabihin mo lang, ano ang kaya kong gawin para maitama ito? Madali lang yan, lumayo ka sa buhay namin. Enid Reed, kaya mo yan? CJ, Ang gulo. Kahit sa lahat ng ginawa niya, nalulungkot pa rin ako kapag nakikita ko siya. Mom, nag-away na naman ba kayo? Saan ka man magpunta, lagi akong sasama sa iyo. 9 na taon ay mahabang panahon.
Pero mas mahaba ang natitirang buhay natin. Isang araw, makakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng magmahal sa kanya. Cecilia, pumunta tayo sa lugar kung saan hindi niya tayo mahahanap o... Okay. Serena, Patuloy mo siyang itulak. At mas lalo siyang lalayo. siya ang asawa ko. Xavier, ikaw ang sumuko sa kanya. Ikaw ang patuloy na nagtataboy sa kanya. Pag-ibig na huli na, hindi na mahalaga. Hayaan mo na itong matapos dito. Huwag mo siyang pagamuhin, nang higit pa sa galit na nararamdaman niya. Bumalik na si Xavier. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Kapag nakita kitang lumapit sa kanya ulit, sumpa ko, mapapaluhod kang uuwi. Xavier, mahal kita. Ano nang mali ang nagawa ko? Nagpakasal ka sa iba. Dahil mahal mo ako. Sinira mo ang pamilya ko. Dahil mahal mo ako. Iyon din ba ang dahilan? Naging sweet ka sa akin. Habang nagte-text ka pa sa ex-husband mo. Pagkatapos mong bumalik mula sa ibang bansa, umaasang magsiselos siya. Masaya ka na ba ngayon na wala na si Serena? Wala na? Ha ha ha. Ha 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 ha. Siniseryoso mo ba ang pagpapakita ng damdamin ngayon? Hindi ako ang dahilan kung bakit kayo nagkalayo ni Serena. Ikaw yun. Ha ha ha. Hindi mo siya kailanman pinaniwalaan. Hindi mo rin inalala ang iyong anak. Kaya naman nakuha ko ang pagkakataon. Sige na, lagi kitang tinitingnan bilang pangalawang pagpipilian. Kung hindi ako, tatakbo kasama ng ibang lalaki. Sa ating engagement party, bumalik ako sa iyo. Noong diborsihado na ako. Para lang makuha ang aking ex-husband. Umalis ka. Hindi ako nananampal ng babae, pero ang babaeng tulad mo na nagsasamantala sa damdamin ng iba para sa sariling kapakanan, nagpapakulo sa akin. Umalis ka. Huwag kang mag-alala. Nandito si Mommy. Ipapakilos ko ang lahat ng aking koneksyon para tulungan kang hanapin si Serena. Mahahanap namin siya. Usapin lang yan ng panahon. Sinabi niya sa akin. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano nakakapagod ang maabala ng isang tao na wala akong nararamdaman. Kung gaano nakakapagod maabala. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Ayokong lumitaw ulit sa harap niya. Talagang mahirap para sa kanya. Ang biglaang pag-alis kasama si Cecilia. Dahan-dahan. Ma'am, paki-check out dito. Serena. Ginoong Reed, babalik na po ba tayo sa opisina? Handa na ang lahat mag-ula ng sales performance ngayong buwan. Ay cancel mo na. Sabi ng chismis, pagkatapos ng diborsyo, hinanap ni Ginoong Reed ang kanyang dating asawa. Nang lubos kaya siya nagkasakit, nalilito siya na akala niya ay dumadaan pa rin sa kanya, araw-araw, tulad ng dati. Narinig ko ang dating asawa ni Ginoong Reed ay si Serena Harper, dating manager ng TN Inc. Nako, sobrang nasaktan ni Ginoong Reed ang puso niya, hindi na siya babalik. Sige na nga, basta hayaan na lang natin. Ang anak ko ay magiging 8 ngayong taon. Ito ay babagay sa kanya ng perpekto. Paumanhin, pakibalot niyo ito para sa akin. Ginoong Reed, pakidiretso po rito. Ginoong Reed. Si Cecilia ba yun? Ma'am, ang mga damit ninyo. I-extend ang susunod kong sesyon sa psychologist.
Lumala na ang aking mga halusinasyon. Ginoong Reed, bakit hindi mo tignan ng mas mabuti? Mom, mukhang may sakit si Mr. Reed. Hindi natin problema yan. Tara na, si Asher ay susundo sa atin. Palm, Mr. Reed. Bigyan mo lang ako ng 10 minuto. Dala ko ito. Mga papeles ng diborsyo. Wala ka bang sasabihin sa akin? Sana ay gumaling ka kaagad. Sana ay gumaling ka kaagad. Buksan mo. Pakiusap, tignan mo lang. Ano ito? Susubukan mo bang ipaalala sa akin kung gaano ako katanga noon? Hoy! Hindi ito madali para sa akin na makuha ito. Paano mo ito itinapon? Ito ang huli kong pag-asa. Ibig sabihin ba nito ay bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Kalokohan. Bumalik ka pa sa ating bahay. Hindi ba ibig sabihin yan ay pwede ka ring bumalik sa akin? Dapat ka talagang ipasuri. Lumaki ako rito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Dahil ako ang pinakamasayang tao na makita ka. Eleanor Harper. Ako si Xavier Reed, C ng Ngayo Inc. Investor din ako ng bagong pribadong ospital. Nice to meet you, Ms. Harper. Pwede ba akong magkaroon ng pagkakataon na makilala ka muli? Tila tapat si Xavier. Ngayong pagkakataon, tulad ng ginawa niya noong nag-propose siya sa akin. Effie Reed, pinag-isipan ko. Ang tanong mo, bagamat ako ay buntis, hindi mo kailangang pakasalan ako. Huwag mong hayaang itali ka ng kasal. Serena, pakasalan mo ba ako? Alam mo ba na hindi ko talaga gusto ang mga rosas? Si Aria ang mahilig sa mga rosas. Naaalala mo pa ba ang sandali noong nag-propose ako sa'yo? Huli na, dapat ko nang ihatid si Cecilia pauwi. Alam kong kasalanan ko ang nangyari noon. Dito ako, sa bahay natin. Pwede kang dumalaw kahit kailan mo gusto. Mom, malungkot ka ba? Hindi. Weird lang ang nararamdaman ko. Nakikita kong gaano kaawa-awa. Si Xavier ngayon. Nandito si Mr. Asher. Hoy, Cecilia. Bakit ka mapatla? May nangyari ba? Bakit ka mapatla? May nangyari ba? Nakilala ni Mom si Mr. Reed. Tila nagkasakit siya. Sabi niya nakikita niya si Mom araw-araw. May love sickness ba siya? Hindi siguro. Hindi kailanman nagustuhan ni Mr. Reed si Mom, lalo na ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya gusto. Mas gusto ka namin ni Mom. Mas gusto rin kita. Ang galing mong bata.
Tara na, lulutuan ko kayo ng hapunan. CJ, Si Dawn Asher ay nagpadala lang ng kanyang resume kahapon. Dapat ba natin? Siya ay mula sa cordon. Huwag mo muna siyang isali. Pero si Mas Harper ay sa wakas bumalik na. Paano ka hindi gagawa ng kahit ano? Noong una, isinuko ni Serena ang kanyang first choice school dahil sa akin. Palagi kong akala na hindi ko siya karapat-dapat. Hindi ko kailanman naunawaan ang aking sarili. Napagkamalan ko si Arya bilang ang mahal ko talaga dahil lang ipinagkasundo kaming magpakasal. Ngunit sa wakas, ay nalaman ko na ang tunay kong gusto. Hindi ako susuko sa kanya. Sigurado ka ba? Walang nagmamalasakit kay Cecilia, higit pa kay Serena, hanggat si Cecilia ay mananatili sa akin. Magkakaroon ako ng pagkakataon na makasama muli si Serena. Pero, walang pero, gawin mo na ngayon. Opo, sir. Cecilia, mayroon ka ba ang gustong-gusto para sa hapunan ngayong gabi? Mr. Asher, pwede ba akong magkaroon ng ice cream pagkatapos ng hapunan? Hindi ito mabuti para sa iyo. Mr. Asher. Sa totoo lang, si Cecilia ay napakahusay ang paggaling. Kahit maliit na bahagi lang, ay okay na. Yay! Naroon ang mga ice cream. Kukuha ako. Hoy, dahan-dahan lang. Minamalas mo siya. Gusto ng mga bata ang ice cream. Hindi na ito magiging pareho kapag lumaki na siya. Totoo yan. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama. Tara na. Cecilia, Ginoong Troy. sa totoo lang, mahal ka ng tatay mo. Binili niya itong regalo para sa iyong kaarawan. Marami pang ganito sa bahay. Paano kung sumama ka sa akin at makilala ang tatay mo? Cecilia. Paumanhin po. May nakita ba kayong batang babae na ganito kataas, nakasuot ng pulang sweater, at nakapusod ang buhok? Paumanhin, wala po. Cecilia. May mga kamera, huwag kang mag-alala. Hoy, ang maliit nating babae ay pumunta. Para kumuha ng ice cream. At nawala namin siya. Pwede mo ba kaming tulungan? Na gumawa ng announcement, hindi mo ba dapat sila binabantayan? Tignan mo. Masyado akong busy para dyan. Anong gagawin natin? Maaari ba siyang makidnap? Ang mga human trafficker ay nasa lahat ng Hindi ako magugulat kung ganoon niya. Huwag mo siyang pakinggan. Matalino si Cecilia. Hindi siya tatakbo. Maniwala ka sa akin. Magiging okay si Cecilia. Tatawag ako. Mr. Reed. Cecilia, dapat tawagin mo akong dad. Magagalit ka sa akin. Hindi ko gagawin yan. Gusto ko si Mom. Mr. Reed. Napakabastos mo. Ayokong mag-alala si Mom. Pwede mo ba siyang tawagan para sunduin ako? Bakit hindi ka muna makipaglaro sa akin? Hindi. Nangangamba si Ms. Harper na hinahanap si Cecilia ngayon. Nakuha ko na. Pwede ka nang umalis. Dadahilin kita sa isang lugar. Ito ang lahat ng iyong mga regalo, mula sa iyong unang kaarawan, hanggang sa iyong ika-negatibo 11. Kapag nasa hustong gulang ka na, unti-unti kong ililipat ang lahat ng shares ng Reed Corp sa iyo. Cecilia, ikaw ang aking nag-isang anak. Maaari mo bang kumbinsihin ang iyong ina na bumalik sa akin? Cecilia, ito ang annual report ng Reed Corp. Marami pang iba, mula roon, sa hinaharap. Ang Reed Corp ay magiging iyo. Malaki ba ang halaga nito? Siyempre. Tawagan mo ang nanay mo ngayon na, hayaan mong bumalik siya sa akin. Maaari tayong maging magkakasama. Anong masasabi mo? Sinasabi mo ba na ang lahat ng Reed Corp ay magiging akin? Maaari ko bang ipagpalit yan? Ayokong ng pera. Gusto ko lang na sumaya si nanay. Tatay, maaari mo ba akong dalhin kay nanay? Magagawa mo ba iyon? Kung gusto mong manatili ng iyong ina,
Maaari pa rin kayong dalawa maging magkasama. Kasama ako. Masaya tayong pamilya. Cecilia, nangangako ako na hindi na ako magagalit sa iyo muli. Hindi ko na muling paiyakin si nanay. Pagkatiwalaan mo ako. Tawagin mo si nanay at hayaan mo siya bumalik sa akin. Okay, Totoo ba iyon? nangangako ako. Paumanhin, nakakita ka ba ng batang babae? Nakasing taas nito, nakasuot ng pulang sweater. Hindi ko siya nakita. Hindi ito gumagana. Sira ito. Mahal ako ni nanay. Sigurado. Sobrang nag-aalala dahil nawawala ako. Tatay, pakidala na ako kay nanay ngayon. Cecilia, bago bumalik sa akin si nanay, hindi ka pinapayagang umalis ng bahay na ito. Bantayan mo siyang mabuti. Maupo ka. Nanay, Paumanhin, nakakita ka ba ng batang babae? Nakasuot ng pulang sweater, na nakapusod ang buhok. nanay. Cecilia, nasaan ka? Serena, may isang tao sa kordon ang nakatuklas kung nasaan si Cecilia. Nasaan siya? Dapat naisip ko na iyon. Tanging si Xavier lang ang makakakuha kay Cecilia. Nang walang sinumang makapansin. Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang lalaki na magbabago dahil lang sa sinabi niya? Gagawin niya kung siya'y nasasaktan ako sa loob ng maraming taon. Para bang ang diborsyo ay bigla na lang. Magpapatupad sa kanya na isaalang-alang ang mga mula sa aking pananaw. Maghintay ka rito. Ibabalik ko si Cecilia. Hindi. Sigurado, takot na takot si Cecilia ngayon. Ako ang magigi. Makikita niya ngayon. Kayo rin. Down. Sasama ka ba sa akin? Para iwi si Cecilia, Serena, pumayag ka sa aking alok. ang kalupitan ni Xavier ang nagparamdam sa akin. Kung gaano kakabuti. Simula ngayon, ayokong duwag pa. Xavier, ano ba talaga ang gusto mo? Iwanan mo si Dawn at bumalik ka sa akin. Sinubukan kong sumuko sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, ikaw, ang pumasok sa buhay ko. Box ang mall sa publiko. Dinala ko si Cecilia para mamili. Wala na akong kahit damdamin para sa iyo. Huwag ka nang magpantasya. Ako ang nagpapantasya. CJ, Huwag mo siyang sasaktan. kalma ka lang. Laruan lang iyan. Pero gusto ko talagang ipakita kay Dawn kung sino ako. Gumawa ka ng desisyon. Itaas mo ang baril, barilin mo si Dawn, at hahayaan kita. Makuha muli si Cecilia. Ito ba talaga? Ay laro ang baril lang. Sa kabilang banda, Kung hindi mo siya babarilin, mananatili. Si Cecilia sa akin. Mapagbibigyan kita, kahit na hindi ka lumabas, ng pinto magpakailanman. Ano, natatakot ka ba? Ayokong ipagsapalaran iyon. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ayokong ipagsapalaran ang buhay ni Dawn. Serena, Kung gayon, manatili ka sa akin.
Huwag kang umalis. Daon. Si Daon Asher, ang lokal na hari. Laging may kalamangan, kaya ano kung ikaw lang ang nag-iisang anak ng mga Asher? Ang malayong lunas ay hindi makapagpapagaling ng agarang pangangailangan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, bumalik ka sa kordon, at huwag ka nang bumalik. Hindi ako bibitaw. Hindi ka bibitaw. Hayaan mo akong umalis. Alam kong hindi ka komportable ngayon. Hawakan mo lang. Kaya mo ba? Basta mawala si Daon. Pareho kayong ni Cecilia. Ay babalik sa akin. Bitawan mo ako. Sabi ko, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Daon. Maaari ka nang pumunta sa kanya ngayon. Pero alamin mo na kapag pumunta ka kay Daon, hindi mo na kailanman makukuha. Muli si Cecilia. Huwag mong gamitin si Cecilia para pigilan ako. Anak mo siya. Siya ang pinakamamahal ko. Xavier, kailan ka matututo kung paano magmahal ng totoo? Magmahal ng iba? Tulad ni Daon na gusto ka, simula noong magkaibigan tayo. Iyon ba ang pag-ibig? Akin ka. Bakit siya dapat gusto ka niya? Bakit kanya minahal? Pero hindi mo ako kailanman nagustuhan. Gusto kita. Nalilito ako sa aking nararamdaman. Akala ko si Arya, ang pag-ibig ng aking buhay. Mahal mo ako. At hindi si Arya. Ngunit binigay mo ang lahat ng kabaitan sa kanya at sa anak niya. Paano naman kami ni Cecilia? Dahil dyan, napilitan kaming paghiwalayin at ngayon, nakakulong siya sa mansyon na ito. Xavier, alam mo ba ang ginagawa mo? Si Cecilia ay nagkasakit ng malubha noon. Kung hindi dahil kay Daon, namatay na siya. Ngunit tingnan mo ang ginagawa mo. Binubugbog mo siya na parang punching bag. Hindi ko kailangan ang baluktot mong pag-ibig. Talaga bang pinipili mo si Daon kaysa sa akin, kaysa kay Cecilia? Talaga bang pinipili mo si Daon Ayos ka lang ba? kaysa sa akin, kaysa kay Cecilia? Gagawin ko ang lahat para makuha ang sarili kong anak pa uwi. Hindi ko hahayaang masaktan ang mga mahal ko. Umuwi na muna tayo. Ipinangako ko sa iyo na uuwi natin si Cecilia. Ginoong Reed. Daon. Daon, tigilan mo na. Tama na. Ito ay para sa iyong pagwawalang bahala sa kanya. Ito ay para sa iyong pagkabigo na mag-alaga, magprotekta, at gumalang. At itong isa pa, ay para sa akin. Hindi ko minsan itinago ang nararamdaman ko para kay Serena, ngunit noong sinabi mong magpapakasal ka sa kanya, hindi ko makontrol ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya, pinili ko na umalis. Ngunit paano mo siya tinrato? Dahil hindi mo kailanman tatanggapin si Serena, bakit hindi mo hayaan na ligawan ko siya? Hindi, pakakasalan ko siya. Xavier, ang tanghalian na in-order mo, para sa akin ay masarap. Hugis puso rin ito. Masaya ako. Susubukan ko ang bagong recipe. Heto, tikman. Susubukan ko ang bagong recipe. Heto, tikman.
Hindi mo ba nakikita na busy ako? Ginagawa ko ang mga gawain na binigay mo sa akin mula kagabi. Tapos ko lang ngayon, nagluto pa ako para sa... Xavier, nandoon ka ba? Lumabas ka. Noon, hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Ngunit si Serena ay palagi nasa puso ko. Hindi ako nagsisinungaling. Mahal ko siya. Ang tigas ng ulo. Walang sino man sa mundo ang makakakuha ng iyong baluktot na pag-ibig. Bitawan mo siya. Serena. Wala siyang magagawa sa atin. Mr. Asher, nahuli po ako. Ayos lang. Palagi ko siyang gustong suntukin. Nasa taas si Cecilia. Serena. Nahanap mo na ba siya? Nasaan siya? Saan mo siya itinago? Dahil ayaw mong makasama ako, ibigay mo sa akin si Cecilia. Anak ko rin siya. Maaari kong ipamana kay Cecilia lahat ng pag-aari ko. Hindi niya magugustuhan ito. Nakikiusap ako. Pakisabi sa akin kung nasaan siya. Sinasabi mo ba na lahat ng Reed Corp ay akin? Tama ba? Maaari ko bang ipagpalit ang mga iyon? Kung gayon, hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang na maging masaya si nanay. Dad, maaari mo ba akong dalhin kay nanay? Pakisabi, nasaan si Cecilia? Nakikiusap ako. Serena. Dahil pinili mo si Dow, kayong dalawa ay magkakaroon ng isa pang anak sa huli. Hindi mararamdaman ni Cecilia na naiiwan siya kung kasama siya sa akin. Kahit napakasalan ko si Serena, mamahalin namin si Cecilia ng pareho. Ito ang patunay na nagpa-vasectomy ako. Magaling na bata si Cecilia, hindi ko siya pagmamalupitan sa paningin ko. Nakikita ko siya bilang sarili kong anak hanggat ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang nag-iisang anak sa pamilya mo. Imposible yan. Ito ay para lamang sa mga taong tulad mo na hindi marunong magmahal. Ngunit para sa akin, si Serena ang dahilan, kaya ako nabubuhay. Nangako ako sa'yo, mabuti si Cecilia, hanggat ako'y nabubuhay. Nay. Cecilia, Cecilia, okay ka lang ba? Malinaw na hiniling ko kay Evan na ilayo siya. Tinulungan kanyang kidnapin si Cecilia at ikulong sa mansyon mo. Mula ngayon, Xavier, mabulok ka sa impyerno kasama siya. Nag-imbestiga ako tungkol sa kumpanya mo. Malaki ang tagumpay dahil kay Serena. Kapag nasa kulungan ka na, tutulungan ko siya makapasok at makuha ang TNA sa lalong madaling panahon. Ano, ayaw mong sumuko? Natalo ako. Tapos na. Serena. Naway maging masaya ka.